faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Magandang gabi po sa kanilang lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa pribileyo na ibinigay niya sa akin na magbahagi po sa ating FPK sa gabing ito. So, ang text po na ating pong tatalakayin is sa aklat po ng Exodus chapter 20 verse 16. So, napakaiksi lamang to. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. So, ano bang ibig sabihin? So, may dalawang bagay ako nakikita dito. Una is patungkol ito sa kapwa natin. So, alam naman natin na ito yung pangalawang utos ng Panginoon, Jesucristo, na ibigin natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. So, kung babasahin po natin sa English po ito is false witness. So, mali. So, hindi totoo, kasinungalingan na laban sa ating kapwa. So, kung ito ay halimbawa dito is yung tawag ito, yung sa korte na kung saan ay magbibigay ka ng testimony pero hindi pala yun totoo. So, na kung saan ay tinatawag natin itong perjury, na pwede siyang makasuhan ng perjury na nagte-testimony siya ng hindi totoo o na walang katotohanan. Pangalawa is yung slanderer o yung panirang puri sa kapwa, na kung saan ay sisiraan natin ang ating kapwa kahit hindi naman totoo. So, mas mainam pa na tumahimik kaysa ipagkalat natin sa iba kung ano man yung ating narinig. Dahil ito ay kadalasan na nangyari sa iglesia po, na kapwa Kristiyano is nagsisiraan. Si ganito, ganyan ang ginagawa. Si ganyan, ganitong ginagawa. So, pwede bang mas pangit siya tignan na magkakasama kayo sa loob ng iglesia pero nagsasaksakan kayo kung kayo ay nakatalikod. Maganda kayo pag mabuti kayo pag kayo ay nakaharap sa isa't isa, pero pag nakatalikod na is nagsasaksakan. So, hindi po siya maganda. So, hindi po siya nakakapagbigay ng kaluguran sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi po siya nakakapagbigay ng kalulatian. So, hindi siya maganda tingnan na magkakasama kayo sa isang iglesia pero kayo ay nagsisira. So, huwag po natin siraan ng ating kapwa. So, hindi natin tayo turingan na slander o mapapanirang puri. Kasi mahirap po yung ganun na sisiraan natin yung tao ng hindi naman totoo. So, kung sabihin natin totoo man, pero hindi pa rin siya maganda dahil lalo pag ito ay narinig lamang natin at hindi mismo tayo yung kumbaga narinig lang natin sa ibang tao. So, mas mainam na po na tumahimik na lang po tayo. So, kaysa naman ipagkalat natin sa ibang tao. Mahirap kasi na pagkalat natin yung bagay na hindi naman nakakapagbigay ng kaluguran. Meron naman tayong practice na sinusunod gaya sa Matthew, kung saan kung ang kapatiran ay may ginawang mali, may ginawang hindi tama, so pwede natin siyang pwede natin siyang
kumprontahin na tungkol dun sa kanyang pagkakapatid. Paano kung di siya makikinig dahil sa pagkumpronta sa kanya, is pwede tayong tumawag. Saka na tayo tumawag na ibang tao para mag-testimony, kailang witness na patungkol doon sa pag-aayos ng issue o pagtutuwid sa kapatid na may ginawang hindi tama. So, pangatlo is kung hindi man, yun na yung huli. Yung isasabihin na natin sa iglesia, yun po yung sinasabi sa Matthew, sa mga kabahagi ng iglesia. So, may pattern po. So, may pattern. Para sa, yun, para sa maayos na samahan, para sa maayos na pagsasama ng mga kapatiran sa iglesia. So, hanggang dito na lamang po. And to God be the glory po.